Napakalaki po ng tangke. Sandali. Isin mo na para mas satisfying. Diba? Magandang araw po mga kababayan, welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Ngayon mangunga po tayo ng kabuti sa paborito ko po pinupuntahan sa Rapids. Pero titingnan ko po muna dito sa malapit po sa tinitirahan ko sa may nagkakabayuan. Hindi po sa may kabayuan. Sama po ninyo. Nako, hindi tayo makakuha ng kabuti ngayon dito. Bawal po pala ang kabayo dito, so hindi po makakatuloy. What a shame. Nakikita nyo, ako kikita ko. Kahit nasabihin yung isang katutak ang ano dyan, ang bilis ako dahil dahon na tuyo. Basta malalaman ko, nakita ko yun. Kasi yung kulay na siyang terrell striking. O, diba? Yan, diba? Hindi kita, pero naamoy ko. Tindi mo naman kuya. I know. May nakaumbok, parang kamote lang yan eh. Laki. Basta nakaumbok yung dahon. Diba? Bangis ko yun. Bangis sa pang-amoy, bangis ang dating, bangis ang paningin. Lahat ng senses na sa akin na. Kaya kahit medyo malayo. Diba? Meron ka para dito sa balik. Kalat na dito. At dito, nagtatago pa. Walang hide and seek sa akin. Kaya sa taguan, magaling ako eh. Kaya sa larong taguan. Pag ako tayo, uuwi ako, natutulog ako. Sandali, may nakita po ang kabuti. Grupo-grupo. Kaya kulay brown po na yung kabuti po. Ay, grabe, mga old na. Few days lang po hindi tayo nakabisita dito. Grabe po, no? Ayan. Ito po tayo ng Orange Birch Bulit. Ang ganda ng timing natin. So, diba, pag kukuha ko dito, tinatakpan ko. Tapos sumutubo uli. Ganyan po. Respect sa nature. Parang hindi lang yung kukuha kayo, tapos wala na kayong pakialam pagbalik. Saka para di sa iba. Ang ganda. Nauud. Perfect. Dalawang yang. First class. Birch Bulit. Ba? Laki ng katawan. Dali. Tatlo. Ay, ang dami. Ganda oh. Ay. Ito na lang malaki kukunin ko. Takpa kayo maliliit. Para may time pa silang. Pero wag didiinan kasi wag lang masyadong expose sa araw. Ano na, ano dito kinain ng uod.
biyakin na natin para mas madaling linisin. Hindi ka ba naiiyak kasi sabi mo maraming tao dyan. Nako, yung hiya po, yan po yung hindi uusad ang pamumuhay natin kapag nagyaya tayo kung marakal naman yung gagawin natin, di ba? Iba nga, marami ng tao, maraming kasama, di ba? Oh. Maraming nakakakita. O may nagsumbong pa. Di ba? Nagtuturuan ngayon. Asan ang budget sa flood control? O. At may nakakita na. O, di ba? Grabe po mga kabayan. Napakaraming kabuti dito. Pero puro white. Ayan po. Hindi ko pa alam kung kinakain yung kunin. Pero saksakan ng dami. Nakakalat dito. Grabe po mga kabayan. Kinikilig ka. So, sensya na po. Bagong kalagyan. Nakakita po ko ng birch bully. Napakalaki po ng tangkay. Sandali. Isin mo na para mas satisfying. Diba? Grabe. Hindi ko ng tangkay. Taba. Yan o. Parang mahirap bunutin. Sandali. Kaya nakita nyo po parang umuuga-uga. Hindi siya madaling bunutin. Ayun. Hindi. Naputol yung ugat. Yun. Ano natin? Ano po diba? Napakaganda oh. Ano ba naman po hindi masisiyahan? Diba? Ganda. Sabay ko na lang linisin kung may uod. Itong baka may uod. Pero itong katawan, hindi po ako sure. Hindi ako certain kung mayroon. Pero linisin ko po muna ito. Medyo mabigat siya. Kasi umulan eh. Sarap na ito i-chips. Bakilay ko ito sa oven. I-roast ko sa oven. Lagi ko lang chips. Lagyan ko ng konting butter. Diba? Ganda po, no? Laki! Ang po mga kabayan, pinanap po natin kung meron na po mga ship ulit po sa kabila. Mga kabayan, uwi na po tayo. Para po sa akin yung kinuha ko lang tama lang. Yung kailangan ko lang po today. Ayoko po mag-grading. Saka marami pong tao ngayon, marami nag-grill, nag-picnic para hindi maka-store. Tara, uwi na po tayo. Ayan po mga kababayan. Kapag maglilinis po, just hold on. Kaya sabi ng iba, wag ka daw maglalagay sa plastic ng masong kasi mapipis-pis. Meron po akong try sa lumang plastic pag naunguha. Minsan basket. Yung basket ko, iniingatan ko kasi ano na yun, matagal na sa akin. Meron po yung sensational value. Ay, hindi sensational, sentimental. Yan. So, pag maglilinis, kailangan po talaga, yan, nasa plastic. Para yung mga insekto, hindi po umalat dito sa bahay. Ganda po itong malaking kabuti. Side na rin ako linisin yan. Itong chanterelles, hindi ko po muna lulutuin. Dahil di ba, medyo marami tayong
nakuha ang chanterelles. Hindi ko lahat binubunot sa gubad na nakikita kong chanterelles. Pag mamalit ko na po yung nakuha, inisip ko rin kasi yung mga ibang nangunguha eh. Dahil alam ko naman na gano'n din sila pag nangunguha, iniingatan yung oras. May disiplina. Hindi yung pagpunta sa gubat, lahat ng pwedeng uwi kukunin sa gubad. Dito may batas po. Bawal po yun. Pag may nakakita po sa inyo, pwede nyo sumbo. Kaya, minsan po may random checking sa mga forest, sa mga nang mimingwit po dito. Sa lake, pwede pong mamingwit ng debulate. Libre po yung walang license. Pero pag hinahagis, yun. Yung real fishing, yung hinahagis. Yan, may license po yun. Pag umaagos naman ng tubig, bawal mamingwit ng debulate. Bawal po yun. Kasi nga po, maraming isda, baka ma-overfish. So, maubos ang isda. Kano po nila pinaprotektahan po yung natural habitat po dito sa Queensland. Di ba? May disiplina. Hindi naabuso ang kalikasan. Dami ko pong natutunan dito. Hindi ko naman sinasabing wala akong natutunan sa Pilipinas. Siyempre, nanggaling po ako sa mahirap na pamilya. Hindi naman po kami ng karanasan ko. Ibig sabihin, yung gagamba hindi ko papatayin. Yung galay ko rito. Yan. Hindi naman siya venomous. Yan. Dito ka na. Yan. Lalabas ko na. Baka isa sa ano. Dali ilalabas ko muna itong gagamba. Ang gagamba po, kaibigan po yan ng mga ano. Magsasaka. Yan. Sa terrace ko po yung nilagay yung gagamba. Malaki pa natutulong po nun sa mga tanim. Kung may mga halamanan po kayo, huwag niyo pong tanggalin yung mga gagamba. Paano ko yung venomous yung gagamba? Eh, mausapan na yun. Diba? Huwag ka naman tanga. Yan, okay na po yung ating chanterelles. Ilalagay ko na lang po ito sa freezer. Hugasan ko. Tapos lalagay ko sa freezer. Ito po para po sa lahat ng nagre-request. Kuya, pakita mo yung buong paglilinis ng kabuti kahit na matagal. Okay po. Sa mga nagre-request po. Ito po talaga. Yung discoloration, itong birch pullet, mabilis po talaga. Kaya hindi nila ito binibenta sa shop. Yan po yung problema eh. Yung discoloration. So, madali po itong lumambot. Hindi katulad ng chanterelles, autumn chanterelle funnel. Meron po mga ganun sa south yung funnel, yung medyo itim, maitim, isang brown. Yan. Tapos, dahil ko po dito sa sangkalan. Pag hiniwa ko, maglalagay ako ng papel. Pakita po sa inyo mamaya. Muna tayo. Actually, medyo nagulat nga po ako kasi meron pa rin birch pullet. Dapat po wala nang tumutubong ganito. End of September. Iba na po panahon ngayon. Dapat po yung mga penniban o fungi porcini. Bakit ko daw sinusulat yung fungi with letter H? Fungi porcini. Italian po yun. Pag may H, Italian term. Kasama may porcini. Pero kung fungi lang, walang H. Hindi naman ako tangang tulad mo ng mamaron. Katalino. Tapos pag yung ano pag-pronounce daw ng mga terms eh, yung enunciation ko ayusin ko daw. Hindi naman ako nagtuturo ng English language dito kaga. Lahat tayo may iba't ibang accent. Pumunta ka sa UK, iba accent. Yung water sa kanila. Yung tea parang hindi na nagpo-pronounce. Parang sila may ito pa no basta ganun pronunciation nila. Diba? Kaya wag tayo masyadong alam niyo po sa mga kritiko, mga critics, sila po yung mga taong hindi masaya. Bakit? Kasi kung masaya, bakit nila hanapan ibang tao na hindi maganda, di ba? Kung masaya sila buhay nila. Yun po. Yun lang.
Hindi po dati sa nasabi, kung napatuloy yung mga chismis, wala namang mapapala yung mga chismosa na yan eh. Naku, may napapala na po sila ngayon. Kumikita na sa social media ang mga impacto mga suwa. Mga walang yan. Yan. Kailangan po i-brush mabuti. Ayoko kasi masyadong spoil. Ano na to? Ginaganyan mo kayo, baka mamaya paghiwa mo yan, may uod. Huwag ka naman masyadong negative thinker. Napaka-advance kung mag-iisip pa. Yan. So, naman po tayo. Slice natin. Pina natin. So, isi-separate ko to. Tugasan ko rin po yan. Pag iluluto ko na fresh, hindi diretso. Pero kung kinuha ko po yung sa gitna, pinakagitna po talaga ng isolated forest na hindi po masyadong nabutan ako. Kahit brush nyo lang po yun direct sa kawali. Wala pong problema. So, ganito po gagawin natin. Pahaba. Ay! Yun, ito muna. May uod. Tapos, isoak na po natin sa water. O, may uod. Hindi pwede. Kahit yan pa lang, o. Uod. Ito. Ito, pwede ito. Yan po, kahit super yan. Kasi nga po, uulan. Doon ako ninyong cake. Doon na lang yung tangkay. Trunk na lang. May uod yung cape. Nauulit ko po pag po kayong kukuha ng kabuti kapag hindi kayo sigurado, kaya iniisip nyo, yan, parang yun yung nakakain, wag nyo pa rin kukuhin kung parang. Pag manguha po kayong kabuti ito, kahit ano po mangyari, kailangan nakikita nyo nangunguha, sila nagluluto, tapos kakainin sa harap ninyo. Huwag yung mamaya gagawin ko yung prank poisonous spray yung kabuti. Naku, may mga tao po talagang saksakan ng walang hiya. Basta tingnan nyo po muna, sila po munang kakain bago kayo tumikim. May uod, sayang. Sayang naman. Ito, dito po excited. Kayo din, di ba? So, ganito po yan. Tanggalin natin yung... Ay! Mukhang may uod, sayang. Ganda pa naman. May uod nga. Dali. Ito, meron. Meron pa rin. Ito, meron. Ganda pa naman. Naku. Ito po, kuya saan ba tinatapon yan? Hindi ko po pwede ilagay ito sa backyard. Kasi yung mga squirrel gustong kainin po ito. So ayaw din kasi ng mga ibang kapitbahay na may mga hayop. Dahil uod, sayang. Kuya, ang gawin mo, kunin mo yung gilid, sayang. Ayan. Tanggalin mo lang yung may uod. Ako sa po sarili ko, no? Binabasa ko po yung nasa isip nyo rin, siyempre. Pinaghirapan natin ito eh. So, gawin ko ganito na lang slice para yung other parts na may uod hindi ko masasama yun. Smart talaga ako eh. Ito medyo matigas to. Nako. Yun. Dali, baka pwede pa to. Nako, hindi na. Ito, nako. Yun.
Minsan po talaga may taon na ang tubo ng birch bullet sa penny ban. Sobrang dami po. Mabot ng 50 kilos to 100 kilos kung hindi po ko titigil sa isang kuhanan lang. Totoo po yun. Yan, okay na po. Ibababad ko to at ilalagay ko po sa freezer. Kasi sinabi ko po, di ba, dahil yung mga nakarang kabote every 2 or 3 times lang po a week. Huwag po everyday kakain ng kabote. Ito po nakakalinis po ng internal organs. Sinatanggal po yung bad bacteria. According to Doc E, pag nasobran sa kain ng kabote, pati good bacteria sa katawan mawala. So, in moderation lang po tayo. Ayan po, sorry, habol. Mas maganda po talaga pag nilagay sa freezer. Ganito na po. Hugasan ko na malinis na po. Himayin po natin. Kasi, kung hindi ko himayin, naalala ko nga pala, pag nilagay ko pong buo, at dinepros ko po, alambot. Nung hinimay ko, nadurog-durog. So, mas maganda po ganito. Malinis na. So, wala na ako problemahan kung luluto po ito. Kaya mga kaibigan ko po, mahilig po sa mushroom. Sa Chanterelle gusto po nila to. Kahit anong, kaya pag winter o spring season, nagulat sila bakit pa rin may Chanterelle. Sabi ko, ay, kinukulit ko sa forest. Sabi, buti alam mo, ang pag-collect sa forest. Sabi ko, siyempre, natutunan ko rin din naman sa dito, sa Finland. Pag sinaserve ko sa kanila, tinitingnan muna nila kung kakainin ko. Kung maninigas ang mga ko, hindi. Tiwala po sila sa akin. Ito naman nila yan. Tingnan na po sa freezer, diba? Ayan po. May mga imbak na ako ng kabote, diba? Ito po, yung mga ibang penny ban. Tapos ito po yung birch bullet na bago. So yung bagong Chanterelle. Dating nakuha po natin na yun. Ito yung maliliit po, plus kaya di ko na po yung may himay. Diba? May supply tayo. Dapat po ang temperature po talaga ng freezer, minus 18 degrees Celsius. Ang ref po, plus 4. Paano po? Maraming salamat po sa inyong oras na ilan sa Pinilangang Lakbay. Alagaan po natin ang ating kalikasan. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ingat po lagi. Magandang araw. Laban lang.